everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. MGI Production, hahawakan ang Miss Universe. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Ito nga, maraming ang naloka kanina dahil sa pag-announce ng MGI dahil ang production ng Miss Universe 2025 ay hahawakan nga nila Mr. Nawat. So, hindi to kasosyo hahawakan lang. Kumbaga, sila ang magmamanage ng production ngayong taon na to. Nagulat ka ba? So, anong reaction mo? Naloka ka? Ako hindi. Hindi ako nagulat at hindi rin ako naloka. Ang masasabi ko dito ay bongga. So, yon. Expected ko na yan nung in-announce nila na magsasanib ang puwersa ang Miss Universe at saka MGI. Yung kumbaga parang sila na yung parang partner owner ng Miss Universe Thailand at saka MGI. Parang, okay. So, alam ko na kung ano ang next dito. Hindi ako magtataka kung si Mr. Nawat ay e-eksena dito sa Miss Universe dahil siya nga ang owner ngayon ng Miss Universe Thailand. Bukod dyan, syempre, nakita naman natin na ang MGI ay talagang solong pag-aari ni Mr. Nawat at doon sa part na yon, syempre alam niya kung paano patakbuhin ang production nila. At in fairness, maraming natutuwa sa production ng MGI. Do you agree guys? Kasi ako talagang, yan talaga yung masasabi ko. In terms of production, wala akong masabi. Sobrang bongga talaga. So ngayon, dito sa Miss Universe, maraming nagre-reklamo dahil nga sa pangit ng production nila. Aminin na ninyo yun, di ba? So, yon. Kaya naman, ito na yung pagkakataon ng mag-shine like a diamond star ang Miss Universe dahil hahawakan na siya ng MGI Production. So, sabi ngayon, this year lang naman. Pero hindi natin alam yung in the future. Pero syempre, pag na-test na nila yan, yun na yun. So, mula nung inurong yung Miss Grand International ng kanilang, yung date ba, inurong, di ba? So, yon. So, medyo parang nagkaroon na ako ng hit. I think ito na. Hahawakan na nila yung production ng Miss Universe. Kasi nga, dito nga gagawin. So, parang feeling ko, mag-a-adjust ang MGI para sa Miss Universe para mabigyan ng bonggang production ang 2025 Miss Universe na gagawin nga dito sa Bangkok, Thailand. So, yan. Nakakaloka. So, yun na. So, syempre maraming nagre-react. Nako, talagang tuloy na ang dayaan ng dalawang to. Guys, walang ganon. So, dito nga matutuwa ka nga sa kanila kasi meron silang unity na tinatawag. Hindi katulad sa bansa natin na pag ganito yan, ay nako, kabugan niya, walang unity, bahala ka sa buhay mo. Pero sa kanila dito, pinapatunayan nila na alam mo yun, meron silang pagkakaisa. May unity sila at pwede silang magtulungan. So, alam naman natin, ang Miss Universe at ang MGI ay talagang pinagtatapat sila at aminin natin, natatabunan ng MGI ang production ng Miss Universe. So, ito na yung time naman na tutulungan ng MGI na makaahon ang Miss Universe. So, ayun yung tinatawag na friends together, di ba? So, yan. So, dapat maging masaya tayo para sa kanila at sana mag-success ang mga plano nila, di ba? So, yun. So, dapat ba tayong mangamba sa mga eksenang ganito? Wala kang dapat ipangamba. Dapat mong abangan kung ano ang ipapakita ng Miss Universe ngayon taon na to, kung saan ang magpo-production nga ay ang Miss Grand International. And then doon naman siya nagsasabi na mukhang matatabunan talaga ang Miss Grand International na. Parang piling ko naman papayag mo naman ng ganun-ganun matabunan si Mr. Nawat. Syempre hindi niya pababayaan ang kanyang
pag-aari na pageant. Kumbaga, doon nga, dito nga, challenge nga to eh. Kumbaga, ang galing ng collaboration nila dito. At dito mo iisipin na paano kayo magbibigay ng bonggang production. So, ito kaya ay magiging katulad din ng Miss Grand. O, di ba? At kumbaga, para kasing iba yung tema ng Miss Universe, iba yung tema ng Miss Grand. And then, sabing ganun, mapantayan kaya nila ang production na nangyari noong 2018 nang ginanap nga dito ang Miss Universe. Kasi, aminin natin, isa yun sa mga pinakamagandang Miss Universe na napanood natin ever, di ba? So ako naman, ang masasabi ko, kaya nga sila magko-collaboration kasi plano nilang mas higitan pa yun ng bonggang-bongga. Pero syempre, mag-ready na rin kayo sa mga pambayad ninyo para sa Miss Universe kayo. Kasi mag-expect kayo na magiging mahal ang bayad ng Miss Universe. Di ba? Diyos ko Lord, alam na ninyo, business yan. Diyos ko, yung meet and greet nga lang ng Miss Universe 5,900 baht na. So, magkano yun sa pesos is almost 10,000 pesos na. Ano pa kaya kapag Miss Universe na to? O, di ba? So, yon ganun siya kamahal. Kaya, mag-expect ka na medyo maloloka ka dito ng bonggang-bongga. Pero, syempre, umasa ka naman na bibigyan naman tayo ng magandang production number. So, mag-expect ka doon. Kasi, in fairness naman, sa history ng Miss Grand na napinapanood ko, talagang panalo talaga. Glossy, and then yung production, yung opening show, ay bongga yan. Kaya parang feeling ko, magkakaroon na naman ng opening show ang Miss Universe. So, I'm so excited about that. So, pero dito, hindi pa naman talaga na, alam mo yun na, asosyo na nila si Mr. Nawat. Kumbaga, gagamitin lang ng Miss Universe ang MGI production para matulungan sila magkaroon ng bonggang Miss Universe ngayon taon na to. Kasi nga, di ba, nung last year, ang daming nagrereklamo tapos wala naman nangyari. So, sila na yung hahawak na schedule and format. Kaya, ay nako, abangan natin yan. So, may mga nagsasabi na top 15 lang daw ang kukunin ngayon. Tapos, bukod doon sa top 15, I think magkakaroon yata ng top 15, top 10, and then top 5. Ganon. Tapos runners up. O, di ba? Ako mas pabor ako sa ganung format kasi parang feeling ko wala din namang kwenta kung 30 candidates yung pipiliin pagkatapos wala din naman sense. So, di ba? Mas maganda yung gagawin nila na top 15 plus 1 voting. So, equal 16 na. Tapos, top 10, ayun yung mag-i-evening gown. Tapos, top 5, ayun yung mag-Q&A. And my final question. O, di ba? So, mas klaro, mas panalo, mas malinaw. Kaysa naman doon sa ginawa nila noong nakaraang taon na top 30. Ano mo yung top 30? Wala din naman silbi. Di ba? So, mas maganda na, straightforward na, top 16, top 10, top 5. So, yung format noon, ayun yung much better. And I hope na sana ganun ang gawin nila. Pero syempre, ang pinakaabangan ko dito, magkakaroon yan ng production number. For sure. Pero syempre, hindi naman papayag si Mr. Nawat nakakabugin ang Miss Grand International. For sure, mas magkakaroon to ng pagandahan ng production pa din na sila rin ang nag-direct. Di ba? So, yun. So, pwede nila i-downgrade, pwede i-upgrade. But umasa ka na, syempre, ang MGI production ay magaling talaga sila magkaroon ng opening show, yung mga production number nila, gusto ko yan. At umasa tayo na mabibigyan ng magandang spotlight ang mga girls dito. Di ba? Kasi naman yung ginagawa nila noon na, alam mo yung tsaka, di ba? So at least, tutulong ang MGI kasi parang feeling ko hindi talaga kaya ng Miss Universe. Hindi kaya ni Kun An magpatakbo ng ganitong malaking pageant, tapos parang wala siyang alam kung ano ang gagawin. So, better na tumulong talaga si Mr. Nawat. So, dapat ba maging kasosyo na nila si Mr. Nawat dito sa Miss Universe? Ibang usapan yan. I think wag na muna. Mas magandang mag-focus muna si Mr. Nawat pa rin sa Miss Grand International kesa maging kasosyo siya dyan. Mas maganda nang hawakan niya lang yung Miss Universe Thailand and then ayun. So mag-focus siya doon sa Miss Grand International. Kasi syempre at the end of the story, it's your brand pa din.
na wala kang kasosyo, wala kang kahate. So dito parang extra job mo lang yan na kumikita ka din, o di ba? So yun, so ang akin wala namang masama kung hahawakan ni Mr. Nawat yung production ng Miss Universe. I think nga mapapaganda pa nila yan dahil ang goal ng Miss Universe at saka ng MGI ay para din naman sa mga mata natin kung paano mapapaganda ang pageant at kung paano pa nila itong mapapalago ng bonggang-bongga. Pero sana wala lang dayaan na maganap, di ba? So yeah, so direct to the point talaga. Kasi ako para sa akin okay yan. No? Ano yan, magiging happy tayong lahat. Pero ayun nga, tulad na sinabi ko, sana patas ang pagkuha nila ng mga magiging bagong reyna nila. Di ba? Kasi syempre, para sa kayuunlad ng lahat. Hindi yung parang, eto kasi yung gusto nila, eto yung ipapanalo nila, dahil eto yung manok nila. Mas mahirap yun. Mas maganda yung maging fair. And tingnan natin kung magkakaroon ng judges sa Miss Universe o sila na ang pipili. Ayan yung abangan natin. Diyos ko, nakaka-excite to. Lalong painit ng painit ngayon ang Miss Universe. Kaya ang reaction ko dyan, my gosh, nakakaloka dahil bongga. So, yon kayo guys. Ano naman ang reaction ninyo? Nawo-worry ba kayo? O ano bang nakikita ninyo sa mga pwede pang mangyari dito sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam!